I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah, there's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. Yon! What's up mga kalumits? Yan, samahan nyo kami ngayon at meron tayong papasyalan. At nakikita nyo naman kung nasan tayo. Nasa province na tayo ng Quezon. Yan, nasa boundary na tayo ng San Pablo at Quezon. Pero bago yan, magsha-shoutout muna tayo ng mga kaibigan natin na walang sawang sumusuporta at tumututok syempre sa ating channel. Nandiyan dyan si Jeris Ibunan. Nandiyan dyan din si Gerardo Concio. Nandiyan din si Erwin La Rosa. Pinapa-shoutout niya rin ng EAL Mini Aviary from Candelaria, Quezon. Yan. At nandyan din si Brain Gam. Yan, kaibigan natin to. Sinashoutout niya rin yung mga kasama niya sa MH Hansa Brenteinberg. Yan, nasa barko kasi itong kaibigan natin. At nandyan din si Birds ni Renz. Nandyan din si Albert Metrillo. Pinapa-shoutout niya rin yan, siyempre si ASL Aviary. Yan, nakakuha raw siya dyan ng ibon natin sa last aviary visit natin. Andyan din si Olen Gapi Habis. Yan, nagbablog din to na kaibigan natin. Kaya silipin nyo rin po ang kanyang channel. Nandyan din si Darwin Laran. Pinapa-shoutout niya si Albert Tan, Juwilin De Leon, Wakebird from Davao City. Yan, salute po sa inyo. Maraming salamat po. Nandiyan din si Ken Aviary. Yan, kaibigan natin to na nagbablog din, guys. Kaya silipin nyo rin. Andyan din si Menelus Secopito. Si Joseph Mateo. Yan. Yan ang mga shoutout natin ngayong araw na to. Shoutout din sa mga kaibigan natin nagbablog din. Si Miss Tisong Mangyan at si Alex Villachua TV. At si Omar Bugayong. So ngayon, samahan nyo muna kami. Konti na lang. Nandito tayo sa ating kaibigan na aviary visit serye. Tara, samahan nyo kami. And out! Yon! What's up mga kalumits? Yan, nandito na tayo sa ating location at nandito tayo ngayon sa Chaong, Quezon. So, pakikilala na natin kung nakaninong aviary tayo.
Nandiyan dyan ang aviary visit natin, si NBN. Pasukin natin yung kung ano ang mga alaga ng ibon dito at manggugulo muna tayo. Ayun, magandang umaga, sir. Yan. Umaga po. Pasal po kayo. So yun guys, pakilala ko sa inyo si Brother Nicolo Nosilo ng NBN Aviary. Ano po? Tuloy po kayo. Pasok po. Ayan. Sir, tour mo naman kami dito sa mga alaga mo. Bali ngayon kasi ang aking mga alaga lang. Kumbaga, enjoy na lang tayo ngayon eh. Focus na lang muna tayo kung ano meron tayo. So, more on to. Dito sa side na to, mas marami dito. Puro, mga long feather. Long feather. Yan, mga Alpswan. Mga classic na talaga yun. Oo, klase na mga Galing naman yan sa mga tropa din, mga bigay sa atin. Tapos, mga Project Billiot, Pino Opa, Pure Sex Link, Pure Fisher, yung mga Pure Perso, Project Dan, Bronze. Yan, dyan Panay tayo. pure. Panay pure. Mga pure, marami mga pure. Mga niyasa, meron din tayo ng mga Oh, yun delay. naman talaga. Meron din tayo ilan. So, ilang mutation ng ibon meron ka ngayon dito? So, Rosicolis, Personatus, Fishery, Niyasa, ano pa ba? Lilinay. Lininay. Dami. 5 na. Oo. Dami. Ilang breeder meron ngayon dito? Bale, ngayon, nag-focus ako ngayon sa 70 pairs. Tapos, mas marami ang mas marami ang project dan ngayon. Kumbaga, doon na lang muna. Doon na tayo magpo-produce na magpo-produce. Produce. Tapos ilan-ilan may mga project pa rin. Oo, pwede yan. Mga 3 na bawat mutation. Anong target mo ngayong mutation na tong taon na to? Sa darating na 2024, ano yung Kung pina-project mo talaga? kung papalarin at siguro yellow face. Yellow face. Oo, kung magkaka-chance na Yun naman talaga. ng materials. Pang-project sa Dan. Ang project sa Dan, kahit sabihin natin na medyo huli na, mas maganda pa rin yung meron. Oo naman. Yun naman ang Kaya napansin ko dito, sir, no? Ngayon lang ako nakakita ng mga ganitong sukat ng cage, eh. Bigyan natin ng idea yung mga viewers natin kung ano yung sukat ng cage na ginagamit mo. Bale, ang sukat kasi nito, 12 ang kanyang taas, 10 yung kanyang Lapad. Ang haba naman niya, 36. 36. Oo. Tapos yung nest box mo, Ang nest box niyan, 9.5 by 9.5 by 10. talagang nakakapaganda naman talaga. Ano yan? Credits yun kay brother Melvin. Ayun Bara. naman. Doon ko naman siya ginaya. Balita ko, ginto daw yung mga cage nun, eh. Oo, kita yun. Sana silver lang. Diba, Wala pa tayo ng mga malulupit eh. Kaya tawag mo sa silver. yung sabi naman kasi talaga, no, na ang ibon daw kasi, ang lipad naman talaga, ganun lang, eh. Oo. Kaya mas maganda yung mas mahaba, imbis na mas malapad, di ba? Ano rin, minakimize ko na din kasi yung space ko. Yung space. Kasi kung isipin mo, kung kukuhanin ko kasi yung double cage ko ng cage ko dati, 18 yung taas nun, eh, di ba? 18, parang parang siguro 18. ganito kataas siya, siguro mga 4 na patong 4 na patong to, lang. Eh ngayon kasi, ang gusto ko kasi, at least maka 70 pairs, yung madala ko lahat yung nandun sa dati kong aviary, punta dito, kung pagkasahin na lang sa loob. Dati kasi nasa labas sila. Kaya pag naulan, ang hirap. Kaya ngayon, Tsaka minsan napaplaybayan ba? Oo, tama naman ng Diyos ngayon. Okay naman Ayos yung... na, ang ganda naman ng setup kahit ngayon may natin. bagyo, okay, Okay na. hindi na ako nangangamba. Yun naman ang... Dito, sir, anong ginagamit mong patuka dito sa mga alaga natin? Moron tayo eh. Sariling mix na lang. Hindi kasi ako hiyang dun sa mga ready mix. Sa mga ready mix. Oo. Minsan hindi proportion yung mix, eh, no? Oo. Kasi nakadepende rin kasi sa laki ng Ng cage. kulungan. Kasi din sa mga nabibili kasi, mas marami kasi yung mga sunflower. Medyo oily kasi yun sa ibon eh. So, mas nananaba sila. Kaya ang ginawa ko, plain canary, white millet, ducky oats, at saka sunflower. May konti sunflower kasi kailangan din naman nila yun eh. Para hindi sila masyadong manaba sa kulungan ng setup. Sa vitamin, sir, anong ginagamit mo? Sa vitamins naman, wala naman, Iba-iba. Iba-iba eh. Pero ngayon, dati kasi nagamit talaga ako ng mga liquid na probiotic. Ngayon, ang problema, medyo magastos kasi yung liquid.
Ang ano kasi, mas sa ngayon, mas ano ko yung powder. Powder. Na ano, para medyo tipid-tipid kasi daan kong binibigyan. Oo nga. Tapos, ang ano naman kasi sa tuwing Saturday, Sunday, Bikmin Pro, binibigay ko. Tapos probiotics, MWF, PTH, tubig. Yun lang naman na ano ko sa kanila. Sir, sa dami nitong ibon mo, no? Nandito pa ba yung mga foundation bird mo? Nagsimula kasi ako, Lutino eh. Oo nga, Lutino. Doon ka nag-umpisa talaga. Lutino, tapos Perso. Tapos doon ka na nang humalig sa perso. Oo, talaga, Perso lover talaga ako. Oh, nakita ko nga dito, sir, no? Yung mga perso mo dito. Kagaganda naman talaga. So, ito, isa to sa mga produce mo. Oo. Sa mga dati mo pang Oo, yan. Mga dati foundation na- sa perso. Oo. Although ano to, kakaunti na. Dati kasi, dami talaga niyan. Nasa mga 100 plus yung mga yan eh. Sakit sa patuka nun. Ang ginawa ko na lang nung lilipat kasi ako, in-out ko muna sa iba. Kasi Mahirap bitbitin mahirap lahat. din bitbitin lahat. Iba, pinaalagaan ko sa iba para at kung sakaling kakailanganin ko naman, May makukuha may ka. makukuha naman ako. So ngayon, at awan naman ng Diyos, nakakapagsimula na ako na magano, na magpadami. Na mag-breed ulit. Anong mga linyada mo, sir, sa perso? Sa Blue Series kasi, ang nakuha ko kay Sir Jerry, Violet. Tapos kay Pare Espe, Blue, Cobalt, na pure din. Doon talaga sa, yun na-recta ko kay Sir Jerry talaga, yung Blue Series. So sa mga green naman, galing din sa mga tropa na nakakuha kay Sir Jerry. Na DCH naman ng ano. Mga linyada rin. Linyada rin. Yun naman ng ano. Tapos yun, doon ako na humaling eh. Nagsimula ako sa mga perso pure. talaga. Sa mga pure, tapos nasundan ng pure teacher, nagkameron din ng Niasa, ng Villanay. Yan. Parang ano, sa panahon yun, doon na lang ako nag-focus. Parang collection na lang Oo, talaga. Kasi collection na lang. hilig mo na eh. Hilig mo na talaga eh. Oo. Kung ano man yung nangyayari sa industriya natin yun, Oo. ano lang yan eh, set aside na lang. Doon ka talaga sa Sabi hilig. nga ng iba, nung nagpagawa dito ng aviary, sabi lang, wala na naman ba yun yan? Dapat pagawa ka pa. Ano pang anuhan mo? Hindi mo naman maaalis na pa akin yung pag-aalaga. Totoo Kasi naman. 2015 pa rin naman Oo. nagsimula ako. So, Sanay ka na sa ingay ng mga yan. Pag oo, nawala, talaga. wala. Parang malulungkot ka. kulang ng buhay, no? Oo, Wala na. totoo na naman. Kaya kumbaga, ine-enjoy na lang kung may bibili. Ayos. Thank you. Masaya, may pang-maintenance. Kung wala, edi ano, Bunot. bunot. Bunot sa ano, sariling bulsa. Tapos pa sir, napansin ko, anong tawag mo dito sa mga pwesto na to? Ito kasi, idea rin to ni ano, ni Melvin Ibarra. Ang ano naman kasi ito, yung mga bago niyang dating or yung mga pang-export niya, dito niya na nilalagay. So, kasi kaya siya naka-double divider para kung sakaling ilalagay mo dyan yung mga ibon na ayaw mong maputulan ng kuko, Okay. na madisgrasya, dyan yung nilalagay. Ngayon, kumbaga, dyan ko na rin nakuha yung idea, ginaya ko na din. Sa bahay kasi kung sinasama mo nila sa flight, Oo. pwedeng magrambulan yan eh, no? Oo. So, matanggalan ng uko, wala na. Wala na eh. Pambreed na lang yun. Oo, pambreed na lang. Hindi na pambenta. Medyo mahirap din kasi ngayon sa ano, sa buying eh. Kaya, Eh, so, ang ibig sabihin pala nito, sir, soon to be cash tong mga to. hindi, ito naman itong ano, mga naman nito, mga breeder ko to na tinanggal ko dun sa mga kapares nila. Kasi para, ang hen kasi, ang problema sa mga to, pag hindi mo tinanggal agad, iitlog na naman. Oo nga. Eh, kailangan ko kasi i-control yung napoproduce ko dito kasi mahirap din pag sumubra ang dami. Dami. Kaya ang ginagawa ko, Iniiwan mo na lang yung lalaki. yung lalaki yung iniiwan ko or yung babae ang iniiwan ko. Pwede naman kahit ano eh. Kung Tapos sino yung siya iba naman, kung ito galing sa tropa, kay paring Dian Suarez. Possible bronze. Kasi ito rin, galing sa pure green opa naman to. Ito, mga yan. Kumbaga, bago ko isama dun sa karamihan, kumbaga Pino-condition mo muna, kumbaga. nakabukod muna sila. Para bago ko ilagay dun sa ipapares nila, hindi sila yung maninibago. Maninibago. Siyempre, para quarantine na din. Yung, ano. Ito no, yung karamihan ng mga cage na ano, pairing cage na ganito. Yun ano eh,
ginamit ko yung naglipat. Diyan mo lang kinarga. Diyan ko Diyan mo lang kinarga mga na laman ng kinarga. flights, mga ano. Sa kanya kay Melvin ko nakuha tong setup na to eh. Yung mga ganitong setup talaga. Oo, talaga. Marami na rin nagagandahan, marami na rin gumaya. Which is maganda naman talaga yung Maganda yung setup naman talaga. Maganda Yung concept, maganda yung concept pati niya. yung produce na mabilis silang mag-breed. Kasi sinabi na rin naman niya sa akin ni parang Melvin na maganda naman ng kanyang mga palabas sa kanyang pag-breed. Kaya sinubukan ko na din. Yung mga parang serve as na rin siya as pairing cage. Kasi di na rin nakikita-kita bawat yung copy ng cage. Pero to sir, sa dami nito, no? Hands-on ka sa pag-aalaga mo dito. Nung una talaga hands-on. Pero nung nagka-baby na kami ni Mrs., Hindi na kaya. hindi na kaya. Kasi, siyempre, ang hirap naman. Pagkapatuka, ligo agad. Kasi siya, Kesa sa hahawak sa bata. bata. Oo. Ang minsan kasi, nagkakasakit na talaga eh. Ng katawan. Hindi naman So, ang ginawa ko, para medyo iba-iba naman ang hindi mamadali lagi. Kumuha na ako ng pag-aalaga ko. Nagpapatuka, nagwawalis. Pero yung pag-check pairing, ng mga pairing, pag-check ng nest box, ako na. Yun talaga, na sa'yo, yun talaga. yun Yung mga sa'yo. pagre-record, yan, ako talaga ang nag-ano. Gano'ng kadalas ka sumisilip na nestbox? Depende sa breeder. Excited ka rin ba? Na halos, Oo naman. halos, maya mo sa silipin. Kasi, alam mo yung, pag nag-aalaga ka kasi, the more na lagi mong sinisilip, kahit pa magaling sila mag-alaga, Nagkakaproblema rin. nagkakaproblema rin talaga. Kung baga parang nagagalit sila, nananawa sila. Kaya ang ginagawa ko, para safe din naman yung mga inakay, sayang din kasi, ang pinaka-safe kasi, every 2 to 3 days. Kung bawa sinilip ko naman ngayon, okay naman. After 3 days ka na After ulit. 3 days na ulit ang silip ko. Yun, guys, maganda yan. Kasi Para na rin. tulad ko, isa ako sa laging excited. Maya na sumisilip. So yun, sana try nyo rin sa mga pag-aalaga nyo. Baka tested na ni sir eh. Oo. Effective naman. Effective talaga. Kaya wag mo nang silip ng silip. Oo, lalo na pag yung mga bagong mutation ngayon. Oo. Siguro kung ako naman din na may bagong mutation ngayon, May excite ka naman kasi Excite talaga naman eh. talaga eh. Oo. kung baga na rin yun, Hindi mo kasama mawala na sa sa'yo. pag-iibon yun eh. Talagang nandun na yung excitement eh. Kaya kung kaya namang ilak ang nest box, ilak na muna para maiwasan ng pagsilip. Mahirap, lalo na pag namamatayan. Totoo. Inaasahan mo Oo. na visual na, nagiging lupa pa. So yun guys, mag-iikot muna tayo ang ating camera para makita nyo kung ano yung mga materials na meron dito si Sir. At ilalagay natin ang link ng Facebook ni Sir para kung meron kayong mga inquiries regarding sa napakagagandang mga ibon dito, ay direct nyo siyang may-message. Lalo na dito sa around ng vicinity ni Sir na hindi pa natin nakikilala yung mga mag-iibon dito at kailangan nyo ng materyales. Hindi nyo alam, nandito lang sa Chaong. Makakakuha na kayo ng mga gandang ibon. So, mag-iikot muna ang ating camera and out!
A few inches later. Yon! What's up mga kalumits yan? Nandito pa rin tayo sa NBN Aviary. Yan, kasama pa rin natin, Sir Nicolo. Yan, Sir. Ganong katagal na tayo nag-iibon ngayon? Nung nag-aalaga kasi ako, 2015. Tapos, awa naman ng Diyos hanggang ngayon, go pa rin. Go pa rin. Kahit medyo... Malaki na yung pagbabago. Malaki na ang pagbabago sa mga buhay-buhay. Tapos yung mga mutation na inaalagaan mo dito sa NBN Aviary. Sa ngayon, ang inaalagaan ko ay focus sa dilute, Lutino Opa, Grey Wing, Tail Sex Link, Niasa, Pure Fisher, Pure Perso, Dan, Broad. Dami. Doon tayo nagpo-focus. Doon talaga yung mga focus natin ngayon. Pero ang mass production mo, Dan talaga. Oo. Saka brown. Tapos, mga collection na ibon, anong meron ka dito? Yung mga talagang kino-collect mo lang. Green Perso. Green Perso. Pero kahit ano naman mga pure. Sabi ko, mas gusto ko i-collect yung mga pure eh. Parang iilan na lang din kasi meron. Totoo naman. Bawa, pure na pisa na green, blue. Tapos, pure Perso. Niasa. Yan, mga ganyan. Pure na green opa. Green Opa, meron din. Oo. Yung kasi sa panahon ngayon, Sir, no? Ang hirap ng Bibihira maghanap na. ng walang ibang halong karga, di ba? Lalo kasi siyempre may mga ibang breeder na naghahanap talaga na pure kasi nga, saka pa lang nila kakargahan eh. Pang-increase din sa Oo. mga pampaganda dun sa mga bagong project. Totoo Na naman. ginagawa nila. Yun ang importansya naman ng mga pure eh. Pang-refresh ng blood. Ng mga project na ibon. Sir, napansin ko dito, no? Mga ibon mo dito, jumbo eh. Ano yung sekreto mo? Bakit ang gaganda ng mga size ng mga ibon natin? Siguro isa na dyan yung yung una pa lang kukondisyon mo na yung breeder mo eh. Para mag-produce sila ng magandang itlog o malalaking itlog. Tapos, supplyan mo lang nakapagpainakay na, supplyan mo lang sila ng mga seeds o yung mga vitamins na kailangan nila. Kung meron kang korting arte sa mga pwede mong ihalo sa pit booster para gumanda ang palabas, mas maganda. Para, siyempre, ang habol naman kasi natin ito, makapag-produce ng maganda. Na maganda talaga. Kasi sa ngayon naman, labanan naman ngayon, puro pagandahan na. So, quality ang hanapan. Kaya, doon lang naman ang siguro sekreto ko. Talagang bigay mo lang yung kailangan ng ibon. Doon na naman lahat, Sir, no? Parang mag-experiment ka eh. Experiment. Kung ano yung magiging hiyang sa mga alaga mo, Oo. uy, okay pala to. Yun, tsaka dire-diretso na. Tulad nga sabi ko sa'yo kanina, yung mix ko nun sa pit booster. Kita mo naman, ang dami ko nilalagay. Kahit medyo mahal yung mga inahalo, as long as maganda naman ang nagiging outcome sa mga painakay, ayos lang, ginagawa na rin ng paraan para kahit medyo ang industry medyo malungkot, tuloy pa rin. Tuloy pa rin. Pag may inakay, Sir, anong program mo sa kanila? Anong diskarte mo pag may mga inakay? Pag may inakay naman, Mas marami bang pakain ang binibigay mo? ang ginagawa ko, pag halimbawa ay first day pa lang, nung babagong pisa pa lang, mas more on binibigyan ko sila ng mas maraming mixed seed na lamang sa plain canary. Tapos, yung seed booster lang. Tapos, siguro after ilang weeks, saka ako nagbibigay ng sunflower at saka oat growth. Yun lang. Kasi lumolobo na yun. Yun na, doon na. Yung seed booster naman ang sekreto doon eh. Oo, nakita ko nga, Sir, no? Ang lalaki na ng mga inakay talaga. Grabe. Tsaka parang ang bilis bumaba ng mga inakay. Ano na rin yun eh. Sekreto na rin yun para mabilis yung mag-mature. Mabilis yung ma-out. Tapos yun dito, Sir, no? Napansin namin yung mga kulungan mo, talagang pare-pares na talaga yung mga size. So, subok mo na talaga siya sa ganyang, Masasabi ko ganyang na breeding. na okay yung gantong setup. Gano'ng katagal mo na siyang ginagamit yung ganyang size ng mga breeding cage mo? Bago lang eh. Nung pagkalipat ko pa lang dito. Okay. Siguro mga 4 months pa lang. Kasi nung lumipat ako dito, mga July. First week ng July, kung if I'm not mistaken. Tapos, mga after a month, Nagbugahan na. Nag-breed na agad sila eh.
Ang ano nga lang, sabi nga ng iba, medyo prone siya sa pola, pero sa ano ko naman, siguro nasa program na lang ng patuka. Ng patuka. Oo, para maiwasan yung pagkakameron ng sa pola. At saka minsan sa breeder na rin yung problema. Oo, nasa breeder na rin. Meron talagang prone na magkameron ng ano, sa pola. Lalo na mga perso. Yan, mga palimitan yan. So dito sir, may breeding program ka bang ginagawa? Kung kumari, ilang beses ka nagbe-breed o dire-diretso lang ba ang breeding natin? Dito naman sa ano, sa aviary, ang inaano ko kasi dito as much as possible ma-maintain ko yung ano, ma-control ko yung pagpapadami. Kasi medyo mahirap din pag dumami ng sobra. So, kung bawa naman nakailang clutch na sila, siguro dalawa, yung isang breeding ko na. Tapos, papahinga ko na Pahinga sila. muna. Tapos, kung pwede naman sila lagi sa flight, try ko. Tapos, salang na lang ako ng iba na gusto kong project kung maaari. Para hindi lang sobrang dumami. Sir yun, no? Anong istorya ang ibon mo? Paano ka napasok sa sa pag-aalaga ng ibon? Ano yan eh, nung umpisa kasi, sa ninong ko ako nagsimula. Sa ninong ko sa Kumpel. Ngayon, may alaga siyang mga African din. Ang nangyari noon, nainggit ako. Tapos, nagpasama ako sa kanya, bumili ako kami sa pet shop. Lutino pa noon. Lutino pa. Oo. Ang kinuha ko noon, siguro, dalawang pares yun. Ang andun ko, ano. Tapos, isang pares sa Alpswan, Alpswan. dalawang Lutino. Ang nag-breed, Alpswan. Tapos yung ano, yung mga Lutino, ang tagal. Ang tagal bago ko na-breed. Yung pala yung iba, yung isang pares, parehong gender. Yung isa naman, kakaten naman, kaso ang problema, ayaw ng hen na ano. So, anong nangyari, nung one time na breed ko yung Lutino, 2 piraso, alam mo yung ano, yung wala ka pang alam talaga sa pag-aalaga, sa breeding. So, ang ginawa ko noon, may Facebook na naman noon panahon ko. Nag-search ako sa Facebook, may lumabas ng mga group. Doon ko naisip, doon ko nakita na meron palang market talaga. Yung, I mean, yung, nandun yung, ano, yung iba't ibang mutation. Tapos meron din mga nag-out. So, nung nakapagpa-inakay ako, nakakita ako ng ibang mutation. Yun, nagsimula na ako doon mag-upgrade. Tapos, doon yung simula. Hindi ka ba nagulat sa presyuhan dati? Nung nag-umpisa ka pa lang? Hindi naman nagulat, pero mas Kasi- mabaka yung nalula. Oo, kasi mahal, no? Sobra. Hindi mo na-expect na, uy, sa pet shop, ganito lang bili ko. Sa Facebook, ganito pa lang kamamahal tong mga to. Sobra akong na ano nun. Parang overwhelmed din. Kasi gawa ng, alam mo yung ano, parang kung iisipin mo, parang mas mahal pa sa baka. Oo, parang totoo ganun. naman. O kaya nga, di siyempre, Garcia kasi dito eh. Kaya mas maano din Sa farm yung- talaga, oo, mga pang-farm mga animal. pang-farm na animals. Pero nung nakita ko yung sa mga ibon, 150, 200,000. Na, totoo pala talaga may ganun. That time kasi, ang pinakamahal nun, opaline at saka pale. Pero yung ordinary yung ano, yung kahit yung Ewing at saka Parblu. Oo, mahal pa Pag rin. meron ka ng Ewing at Parblu, parang iba na dating mo eh. Big Totoo. time ka na eh. Pero kahit masabihin mong nasa point ka na ano, na sabi mo, naku, parang hindi ako magkakameron nito. Kasi medyo mahal. Darating talaga sa point na ano eh. Pipilitin. Sa point na pinipilit mo talaga makuha. Oo. Na kahit ako, aaminin ko, nagsimula ako nun sa pagkuha ng pag-upgrade, pagkuha ng materyales. Ano, puro installment ang aking kinuha. Nagagalit pa nga sa akin yung aking mentor, si Parang Ispe. Sabi kasi sa akin ng mga yan, tama na kuha mo ng ano, kasi installment na naman, marami ka nang babayaran. Eh, sa akin naman kasi, hindi ko naman tatakbuhan. Oo. Although, siyempre, pangit tingnan yung... Ang dami yung... Intindihan ko naman na marami akong... No, pinagkakautangan na Oo. sa ibon. Mamaya, mahirapan ako magbayad. Dumating nga sa point na gano'n. Pero, ang ano ko lang naman, hindi naman ako sumira sa... Sa usapan. sabi kong aking atapusin ang pagbabayad, atapusin ko naman. Hindi naman ako para tumakbo. Eh, tinamaan mo pa yung kamahalan ng mga opa. Sa mga OPA, hindi naman masyado eh. Pero yung sa Parblu Ewing, Doon ka naka- kung di man ako nakahabol. nakasabay sa Pale Palot at sa OPA, sa Parblu Ewing pa lang, Doon ka na nakabawi. doon ako bawi. Tapos, siguro yung sinundan ko na nalasa ako sa mga dilute na. Doon na yung sumunod. Oo, doon na sumunod.
So, siyempre nung nag-uumpisa ka, may mga naging mentor ka siyempre dyan. Oo, madami. Oo, pwede natin i-mention yung mga nag-mentor sa atin nung nag-i-start pa lang tayo. Madami. Ano bang mga nag-ano din sa atin? Ang pinaka-ano talaga kasi, si Paring Isti eh. Siya talaga yung nag-guide talaga sa'yo. Oo. Kahit medyo matigas ang ulo ko noon, medyo nagalit pa nga sa akin yun, nagalit pa nga sa akin yun eh. So, ano pa rin naman, kumbaga kahit medyo, hindi ka, nagtampo kasi sa akin, or nagalit, gano'n. Pero dumating pa rin sa point na at the end, kami pa rin naman ng mga magkakasama. At intindi ko naman kung ba't siya nagalit sa akin. Kasi matigas na ang ulo ko eh. Gusto ko kasi lagi meron ako lahat eh. Ayun naman kasi maganda, sir. Talagang alam nila kung baka mamaya napapasama ka na eh. Oo, maganda naman. Kaya nga kinuha mo silang mentor eh, di ba? Oo. Ang ano lang kasi, alam mo yung as newbie, gusto mo meron ka. Oo, totoo. Lalo pag nahumaling ka talaga, parang lahat na lang gusto mo talaga eh. Oo, medyo napayabang din naman tayo dati noon, ano. So, ano naman, dumating din naman sa point na na-realize din naman na tama naman. Wala din namang, wala namang akong tinanim na sama ng loob kasi naintindihan ko naman. So, yun, si Paring Ispe, mga tropa, sina Patrick Laigo, sina Sir Jeric, yan, nakakuha ko sa kanya ng personata. Sa kanya ako nakatuto sa pag-aalaga ng perso. Tapos, sino pa bang mga Kuya Willie, Fidel. Yan ang mga sanggan dikit. Mga talagang kasama natin sa Oo, pag-iibon. kasama sa pag-iibon. Mga kagrupo na pwede natin i-shout out. Sa kagrupo, madami. Baka hanggang tayo dito. Hindi, dyan, sa tropang all-in, kina Boss Joel, Paring Joel, ninong ni Bunso, ni JJ. Si Paring Gian, Suarez, si Sherwin Talantag, Paring Derwin, yung mga tropang lipa, yung mga mag-iibon. Sino pa ba? Sino Paring, si Melvin. Patrick Laigo, sina Boss Melvin, yan, mga tropa yan. Halos lahat naman, tropa naman lahat. Wala naman, wala may mga grupo-grupo, pero pag naman sa kanila, magkakasama pa rin. Yan naman talaga, sir, no? Lagi naman kasi talagang sinasabi dito sa pag-iibon, parang hindi ka mabubuhay dito pag nag-solo ka lang eh, no? Oo, tunay yun. Totoo naman. Tunay Kasi yun. minsan nga, hindi na usapan yung pera eh. Lalo, pagkadikit mo yung mag-iibon. Oo. Kaya parang kaming parang diyan. Basta yung samahan namin ng mga yan, once na may nangailangan ng materyales, Nagbabato at na lang kayo. meron naman maibibigay, wala namang problema. Hindi naman kailangan magdalawang sabi o magtatlong sabi. Ayun ang kagandahan talaga doon. Kaya parang sabay-sabay kayo na nakakapag-project ng mga gusto nyo. Sa akin kasi mas gusto ko yung nakakapamahagi ng materyales eh. So, kahit yung sa mga may nakakakuha sa akin ng minsan one time makwento ko lang, may bumili sa akin. Alam mo yung bumili siya ng 2 pare. Ang preview ko sa kanya may 40 pieces. Grabe. Oo, seryoso yun. Oh guys, tempohan nyo pag nagbabaan yung mga ibon dito. Pumasyal kayo agad dito, mas marami pa yung freebie nyo kaysa sa bibili nyo. Ayun nga, hindi ako sa sa akin kasi mas, as nagbabago naman siya nagsisimula, Totoo naman. gusto ko naman siyang tulungan din. Yung mga pinadala ko rin naman sa kanya, hindi ko na rin naman magagamit. Mga sobra na talaga. Sobrang na rin, hindi pinadala ko na lang. At least yun, kahit sabihin natin mga split o possible sa iba't ibang mutation yun, May pag-asa pa rin. may pag-asa pa rin, may pag-isimulan siya. Oo. Saka maganda na kaagad. Yung Oo, may mga project mga na gagamit niya. Oo, yun ang Tsaka, swerte yung mga ganong newbie, sir, kung matatapat talaga sa mga katulad mong breeder. naman sa ngayon kasi, mas maganda na yung, lalo sa mga newbie, kailangan nila makahanap ng magtuturo sa kanila na hindi lang para Mapagkakitaan na. Totoo naman. Kasi, Kasi naman marami naman dyan mababait talaga. Marami naman. Kaso marami rin ang kaya yun, piliin nyo guys, yung mga talagang legit na breeder. Makikita nyo naman yan sa Facebook na daling makita naman kung sino yung mga legit talaga eh. kung matagal na talaga. Oo. Isa yun sa mga titignan nyo. At isa yung Lumits TV na nagpapakita ng mga legit na breeders talaga. Talagang mga legit yung mga pinapasyalan natin. Ay naman, kaya nga nandito kami.
ayos. Tapos yun, sir, baka meron kang gustong mensahe or payo sa mga gustong pasukin yung mundong ginagalawan natin sa pag-iibon. Base sa sitwasyon ngayon. Kahit ano, basta kung anong mga dapat nalang isaalang-alang. Kasi sa ngayon, ang mapapayo ko, kung papasukin niyo po yung mundo ng pag-aalaga ng ibon, mas mas maganda kasi kung i-breed niyo kung ano yung gusto niyo talaga. Kasi sa ano naman ngayon, wala na ng mga habulin eh. Mas maganda na yung mag-aalaga kayo kasi yun ang gusto niyo na kulay, yun ang gusto niyong mutation, Regardless ng... kung magkano, kung anong hanapin sa ano. Basta as long as gusto niyo yung aalagaan, meron man ng benta o wala, basta masaya kayo nandyan yun, nandyan yung alagaan niyo, okay na yun. Kasi wala na rin namang wala namang point kung may pagsabayan. Totoo. Kasi marami lang mas nauna. Totoo naman. At saka hindi talaga kasi stable to sir, no? Minsan nandiyan, minsan bababa. Tsaka kumbaga sabi nga ng mga mentor, ang pag-iibon na yan parang cycle lang yan parang totoo. Maaaring ngayon nababa yung mutation na to, sa future mas mataas naman siya. Totoo naman. Oo. Tulad nung dilute, nung una, hindi naman siya pinapansin. Pinamimigay nga lang daw sir dati yung dilute Biglang nag-boom, di ba? Nag-boom. Pero ngayon, saka naghanapan nung pumutok na. Oo. Totoo naman. Oo. Kaya ang mas maano doon, mapapayo ko lang talaga, mas mag-ano sila sa kung anong gusto nila na i-breed. Kung saan sila masaya. Kung saan sila nagagandahan din. Kung ano maganda sa kanilang Paningin nila. Doon na sila mag-focus. Pero kung meron naman silang pangkuha ng mga bago, why not? Kung nasa, kumbaga, ibigay mo yung kaya mong Katulad nung narinig ko kanina, sinabi mo, no? Kapag may papasyal sa'yo dito, dalawa lang yung tanong mo. Oo. Ano yung sabihin mo sa kanila, sir? Ano yung tanong Hindi, mo? pag meron kasi dito dahil na pag yung mga baguhan pa lang, mga newbie, pag may papasyal kasi sa akin, ang sinasabi ko sa kanila, anong purpose ng pag-aalaga nila? Kung hobby lang, yung alaga lang, o pan-display lang sa bahay, Ito, para sa'yo, gano'n. hindi, sa akin kasi, hindi ko naman nasabing hobby lang. Kasi gusto ko rin makabenta rin yun, pang maintenance man lang. Totoo naman. Oo. Yung pang hobby, or yung makakabenta rin sila. Kasi mahirap naman yung pupunta sila sa'yo, tapos hindi mo man lang tuturuan. At gagawin kung anong tama. Tapos kung halimbawa, medyo sala yung kukuhanin nila, mas gusto ko yun, gagawin ko mas magandang kuhanin. Hindi sila, kung maparami man nila, hindi sila mahihirapan. Mahihirapan. Yun, ganun. Mas maganda yung mag-guide naman ng tama. Yung tama naman talaga yun, sir. Parang hindi na lang laging para lang makabenta tayo yung dahilan. Di ba? Kasi mahirap din naman yung magpapaturo sa'yo, tapos ganito, in-out mo. Tapos mamaya, problema nung nakakuha sa'yo. Totoo. Yung kukuhanin niya. Kaya, ako naman, nakakaalam kung anong hinahanap. Hindi naman ganun ka-eksperto, pero nakakaintindi din. Maganda na yung i-share, natuturo ko kung ano yung mga hahanapin sa susunod. Saka madaling makiramdam ngayon, sir, sa Facebook, no? Alam mo na yung mga Alam na susunod. yung trend, kung Oo, ano yung kung ano yung mga susunod. Oo. Lagi ka lang magtitingin sa mga group ng Facebook. Uy, eto ang hinahanap ngayon. Pahinga muna iba, eto naman salang ko. Kaya ang kagandahan, sir, kasi ganun ginagawa mo, di ba? Oo, yun ang kagandahan. Kung pipilitin mo, meron ka talaga ng mutation lahat. Mapapaikot-ikot mo. Kaso nga lang, mahirap din mag-maintain. Kasi, siyempre, kung hindi mo naman sila i-breed, isang pares ka lang, nag-iwan ka na isang pares ng ganito mutation, ngayon hindi sila hanapin. Ilalagay mo lang sila sa flight. Baka kasi madisgrasya. Totoo. Mawawalan ka ng gamit. So, ang ginagawa ko, sa harap na nasa flight lang sila, ibinibreed ko sila, makakuha lang ng pwede pamalit sa kanila, kung sakali. I-stop mo din sila ng breed. Para meron akong pinapamature, meron pa rin akong hawak. May breeder ka pa rin. Oo, ganun pa rin ang mga sistema na ginagawa ko. So yun, sir, baka bago tayo magtapos, baka meron ka pa mga gustong i-shout out at batiin ng mga kaibigan natin. Ang dami, hindi ko naman maano ang siguro sa mga tropang all-in, si Sir Pargoy, si Sir Rian Wings, si Boss Joel Mendoza, tapos si Boss Nas,
Tatlong Hari, si Boss Sweng, sino ba? Sina paring mga tropa sa Lipa. Sina paring Gian, si Sherwin, si paring Espe, si Willie. At lahat na si paring Darwin, yan. Hirap kasi. Dami, baka makalimutan. Sana magtampo. Sino pa ba? Yung mga tropa din sa Chaong na bago lang na nakikilala ko dito. Hello sa inyo, mga tropa. Yan, mag-full blast na kayo ng breeding. Sir, invite mo na lang sila sa mga gustong pumasyal sa'yo kung saan kayo located para alam nila kung saan. Hello mga kaibon. Lumipat na nga pala ako. Nandito ako sa Chaong, Quezon ngayon. Paikisa, Chaong, Quezon. If ever naman na gusto nyo PM nyo lang ako sa aking Facebook. Lagi naman akong online. At kung meron din naman, kahit naman hindi bibili, pwede naman magtanong. Willing naman Pwede mag-visit din para magkaroon sila ng idea. Oo, pwede rin mag-either visit. Pero kung meron naman mga tanong, pwede naman silang mag-PM sa akin. Basta as long as wala masyadong ginagawa, mag-reply agad ako. As anong araw available ka, sir, sa mga panahon na to? Mas maganda pumunta ng ng Monday, Tuesday. Monday, Tuesday. Kung kailan day off si Mrs. Ayun, nabigla sa amin si sir. Kasi Monday usapan namin sa chat pero linggo kami dumating. Okay na naman. So yun, sir, bago tayo magtapos, syempre, meron tayong regalo, ang Lomits TV. Yan. Sana magustuhan mo ang Lomits TV shirt. Thank you. Ganda nito. Yan. Nagamit na rin ako pang alis. Yan, maraming salamat po ulit. Salamat At din, salamat. talagang napagbigyan mo kami. Sa tagal na. Oo nga eh. Na ngayon lang natuloy. Ngayon natuloy. Understood naman. Medyo malayo tayo eh. Malayo din naman. Tansyon, kung ikaw na nanonood ngayon at napadaan sa ating channel at malapit ka dito sa NBN Aviary, mag-PM ka na, nasa description ng video na to ang link ng Facebook ni Sir para makapag-inquire kayo or makapag-aviary visit kayo para magkaroon kayo ng idea sa pag-breed, sa pag-set up ng mga breeding at para maturuan din kayo sa iba pang aspect sa pag-aalaga ng ibon. Pwede ba humabol? Yes, sir. Pwede. Akin lang shout out si Mrs. at saka ang aking diyanan, si Ate Alay. Ayan, shoutout po. Maraming salamat po ulit, sir, sa Salamat. warm welcome. Walang problema. Anytime, pasal lang. So, yun, hanggang sa muli. Hanggang sa muling paglipad. Si Sir Nico Lupole. Ito po si Basti. Ang iyong lingkod. Maraming salamat po. And out!